Okay, question number 32. Sa mga intersection na may kumikislap na dilaw na signal, kinakailangang huminto ng buo at tiyakin ng kaligtasan. Sa mga intersection daw na may kumikislap na dilaw na signal, kinakailangang huminto ng buo at tiyakin ang kaligtasan. Tingin ko this is false kasi kapag may nag-blinking na yellow light sa intersection, ibig sabihin nun mag-caution ka lang. Take precautionary measure. Ayan. Be cautious. Okay, hindi mo kailangang huminto. So, tingin ko this is false. In 3, 2, 1, false. Ayan. Ang kumikislap na dilaw na signal ay nangangahulugang maaari kang magpatuloy ng may pag-iingat at walang obligasyong huminto ng buo. Yun ang sagot. Okay, next question. Question number 33. Kapag nagpapalit ng lane papuntang kanan habang naglalakbay sa parehong direksyon, hindi mo kailangang mag-signal kung walang mga sumusunod na sasakyan. Kapag nagpapalit ng lane papuntang kanan habang naglalakbay sa parehong direksyon, hindi mo kailangang mag-signal kung walang mga sumusunod na sasakyan. Tingin ko yung malito. Kailangan all the time ay mag-signal ka. Kahit wala kang tao, kahit nga magpa-park ka lang dyan sa garahe mo at kung kailangan mo lumiko, maglagay ka ng signal light. Okay? Turn left or turn right ka, yan, mag-signal light ka. Kasi we will never know, 'di ba? So, lagi mong gamitin 'yun. So, tingin ko this is false. So, let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. False kasi kahit na walang mga sumusunod na sasakyan, hindi re-recommendang laging gumamit ng iyong signal. Okay, question number 34. Huwag magpalit ng lane kung ang mga sumusunod na sasakyan ay kailangang biglang magpreno kapag ginawa mo ito. Huwag magpalit ng lane kung ang sumusunod na sasakyan ay kailangang biglang magpreno kapag ginawa mo ito. Huwag daw magpalit ng lane. Kung sa tingin mo na yung mga susunod daw na sasakyan ay kailangang biglang mag-brake kapag ginawa mo ito. Tingin ko this is true. So let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. True yan. Kasi nga naman delikado, 'di ba? Dapat nga distansya amigo, 'di ba? Kung gaano ka kabilis, ganun din kalayo yung distansya mo doon sa nasa likuran mo or nasa harapan mo. So kung 50 kilometers per hour ang bilis mo, dapat 50 meters ang layo mo doon. Parang ganun, 'di ba? Okay, let's proceed to the next question. Okay, question number 35. Sa kaso ng pagparada, dahil sa hindi maiiwasang mga pangyayari tulad ng mga kalamidad, huwag magparada sa lugar na makakaharang sa daanan ng mga lumilikas. Tingin ko understandable na truth to. Kasi kapag nagparada ka tapos may kalamidad, medyo delikado yun kasi magkakaroon pa ng commotion dun sa daanan kasi hindi ka nagpapadaan, diba? So wag kang magparada sa lugar na makakaharang sa mga